Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng biyayang bigas para sa Maynila. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Masay, kamusta ba itong launching ng programa at sino-sino bang mga makikinabang dito? Alam mo, Nikki, bago ko sagutin yan, gusto ko lang ikwento na mukhang hindi pa na-satisfy itong si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpunta niya dito nung Lunes sa New Executive Building kung saan naroroon ang press working area ng Malacanang Press Corps para mag-jumping jacks at mag-jogging para ipakita na okay siya at hindi totoo yung balita na meron siyang sakit. Kanina kasi, nang magpunta kami dito sa isang mall sa Maynila para nga pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pamamahagi ng bigas dito sa mga benepisyaryo. Nag-flex pa itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkabuhat niya ng 1 kilo ng bigas, medyo ang timbang nito nasa 10 kilos. Nag-flex siya at ginawa niya itong parang weights. Pinakita niya ito sa mga tao na ginagawa niya habang sinasabi na sino ang may sakit. So parang pinatunayan niya na he's okay at totoo yung kanyang naunang sinabi na wala naman siyang iniinda na anumang karamdaman. Pero dito niya rin binigyang diin, Nikki, na ang target nga nila ay makapag-release ng 15 billion pesos worth ng local government support fund para nga dito sa biyaya ng bigas. Pero nauna na itong lungsod ng Maynila kung saan nga kanina ay nasa more or less 1,000 individuals na mga working class dito sa Maynila yung nakatanggap ng tig 10 kilos ng bigas. Ang sabi kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito na nga yung tinatarget nila na matulungan na nasa middle income at saka yung mga minimum wage earners na mga tao. Matatandaan kasi natin na ilan na rin yung mga reklamo, yung mga complaints na lumalabas na mula nang magkaroon ng krisis sa gitnang silangan, ang lagi na lamang natutulungan ay mga piling sektor, partikular na nga itong transportation sector. Pero this time, ang tinarget naman nila na mabigyan ng tulong ay yung mga working class. Kanina, yung nabahagi na nitong mga benepisyong ito ay mga security guards, mga maintenance personnel at mga ilang tauhan sa mga restaurants at mall. Pero sa buong Maynila, ang sinasabi kanina ni Mayor Isko Moreno, more or less nasa 80,000 workers yung makakatanggap nitong tig 10 kilos ng bigas. Pero hindi yan natatapos dito sa Maynila dahil ang target nga ng Pangulo ay gawin itong nationwide. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan sa Middle East. Nakita naman natin ang pangyayari ng kagera, nagtaasan ng presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo ng pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Na kahit papano, na yung hindi ganong kabigat ang magiging epekto sa taong bayan. Yun ang aming binabantayan. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. Nikki, ang sinasabi nga ng Pangulo, ang target niya kasi bago daw matapos ang kanyang termino hanggat maaari wala nang nagugutom. Kaya lang bigla nating na-experience itong krisis na dulot nga ng gulo sa Middle East. So ito raw yung kaya nilang gawin sa ngayon. Nikki? Mase, paano raw ba yung sistema nga ng pamamahagi nitong biyayang bigas? Kasi di ba sabi may Manila muna, tapos ano ba susunod ba yung ibang cities? Paano ang pag-claim? Merong bang system na nakalagay ang mga pangalan? May requirements ba? Basically, itong pondo na ito na nanggaling sa Office of the President ay para talaga sa Local Government Support Fund. So, ipinagpapaubaya na ng national government sa mga local government units yung pamamahagi nitong bigas gamit yung pondo mula sa OP. So, yung LGU na ang pipili kung sino ba yung mga matutukoy nila na bahagi nitong working class na dapat na makatanggap ng bigas. So, ang kailangan gawin ng mga kapatid natin, makipag-coordinate dun sa kanilang local government to know kung paano yung process, kung kailan pwedeng ayusin, kung kailan sila pwedeng makatanggap. Sabi ni Pangulong Marcos kanina, nauna lang itong Maynila kasi sa lahat ng mga syudad, ito yung nakita nila na ready na mag-distribute. So isusunod din yung mga iba pang mga provinces and cities, municipalities, pero wala pang malinaw na listahan kung anong lugar yung susunod dito sa Maynila kasi nakadepende rin yan dun sa kanilang mga LGUs. Nikki. Okay, yan ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang.
Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.